Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng aking mahabang bitinserye tungkol sa anti-terror law. Para panoorin ang buong video, pindutin ang link na nasa end screen o nasa description. Disclaimer lang po ha, babala. Para lang po magbigay impormasyon ang video na ito. Hindi po payong legal. Salamat po. Pangalawa po, designated sa ilalim ng Section 3 ng RA 10168, yung pong tungkol sa pagpopondo ng terorismo, terrorism financing. Review po, sino-sino po ulit yan? Designated po sa ilalim ng angkop na UNSC resolution o ng ibang bansa o supranational na kapangyarihan o samahan ng mga bansang supranational. Hindi po sapat na samahan, dapat kung ano man yung itakda ng supranational na kapangyarihan, dapat sundin ng lahat ng mga bansa kahit taliwas sa pambansang batas nila. Ganun po sa European Union. Proscribed sa ilalim ng HSA, wala na pong HSA. Hiwalay pong nakalista at binanggit ko na po kanina ang mga proscribed sa ilalim ng ATA. Proscription po, Section 26 na ATA, review po yan. At huli po, yung mga saklaw ng pagsamsam, seizure and sequestration sa ilalim ng Section 39 ng HSA. Muli po, wala na pong bisa. Binawi na ang bisa. Nirepeal ang HSA. Nirepeal ng ATA. Ito po ngayon ang tanong. Kasama po ba ang designated sa ilalim ng ATA? I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Panoorin ang iba pang Emir's Bitin. Baliktanaw/inhindsight. Suportahan ang palabas sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Para po panoorin ang buong seryeng ito, pindutin ang link na lalabas sa end screen. Dapat ngayon na. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. At ingat.